balita at impormasyon. Ihahatid sa inyo ng patas at sigurado. 187 Radyo Kabayan News. Ang boses ng kabayan saan man sa mundo. Sa ngalan ng katotohanan, para sa bawat kabayan. 187 Radyo Kabayan News. Ang boses ng bawat kabayan saan man sa mundo. Nagbabantay naman doon sa may pintuan ng sarap. Natabi ng side unit ko. Ang itsura, kagaya rin. Magkano po usually yung nabentahan? Pagdating pala ng mga taga-DILG ay For taxi one month, ito ay yung mga bata na tuwano. Itong annual income tax, makakaipon ka lang ng very limited na lang. Maraming sa mga OFW nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok dito sa UAE. Ang ilan ay nakukulong pa nga. Tunghayan natin ang kwento ng isang OFW na nakulong dito sa UAE. Sa bansa na kung saan tila abot kamay ang mga pangarap, may nagbabantang panganib. Panganib na kapag hindi napag-ingatan, tiyak na ikay mahuhulog. At ang resulta, sa madilim na kwarto ang iyong kahantungan. Tila hindi na mga pangarap ang hawak, kundi ang malamig na rehas ng gitnang silangan. Tubong Cebu City si John, 2017 nang makarating siya dito sa UAE. Kinuha ko ng uncle ko papunta dito sa UAE kasi nga nagtatayo siya ng bakala. So, nung nagtayo siya ng bakala, so ako yung magiging kahero at the same time, magdi-deliver. Gaya ng maraming mga OFWs, pangarap din ni John na maiyahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Nagka-pandemic, nag-close din yung uncle ko kasi lilipat sila sa Sharjah. Nag-decide ako na magstay sa kung saan ako nagstay sa Musafa before. So, umabot din ng 6 months, wala akong work. And then, hanggang sa natanggap ako sa isang hotel. Ang inaakalang magandang buhay sana sa UAE, tila unti-unti naglaho. And then, doon nag-start na nagkaroon ako ng fines kasi hindi ako binisahan. Pero umalis ako agad kasi habang maaga pa, hanap ako agad ng ibang work kasi natatakot ako. Natanggap ako sa isang travel agency ulit. Doon na talaga lumala yung sitwasyon. Like, pinag-work from home nila ako ng isang buwan and then tinanggal na nila ako. So, hanging ako, wala akong visa and then binalikan ko yung manager. Ang sabi ng manager sa akin, na-scam daw sila, hindi na daw naayos yung visa ko, tinakbo daw yung pera. Nakahanap naman ng ibang trabaho si John pero tila hindi pa rin makalaya sa problema sa visa. Na-find out ng PRO na may absconding case ako. So, yung nagkaroon ako ng absconding case, kailangan naming mahanap yung travel agency kung sino ang nag-abscond, so para matanggal. So ngayon nahanap namin, and then binayaran, and then doon sinabihan na yung PRO namin na kailangan kong pumunta doon sa lugar na kung saan magre-reduce ng fines doon sa may Shahama. Ang kanyang pagbisita lang upang ayusin ang kanyang problema sa visa ay ang huling araw na palang malalasap ang kanyang kalayaan. 7 o'clock yun ng umaga, pumunta kami. So, okay naman yung pagpunta ko doon. Hanggang sa akala ko kasi part siya ng process. So, pumunta kami dun sa isang room and then may tinanong siya sa akin na kalingwahin nila. And then, hindi ko naman maintindihan kasi nga kalingwahin nila. Hanggang sa may sinulat siya na hindi ko rin maintindihan kasi sulat kamay nila. 7 araw na nakulong si John na tila walang kaalam-alam ang ilan sa mga kasama niya sa UAE, maliban sa kanyang ilang mga kamag-anak. Pinasok na ako dun sa room. Tapos dun ko na nakita yung mga ibang lahi na papunta na. Actually kasi may mga nagdadala na ng posas. So dun na ako na-shock and dun na rin in-explain sa akin nung tao doon na rejected yung
application for reducing fine. So, kailangan bayaran yung 21,000. Pinusasan yung kamay, yung paa, ganon. Doon ko na-experience yung ang hirap. Like, hindi ko actually that time parang blurred yung lahat ng paningin ko kasi ang bilis ng mga pangyayari hanggang sa sinakay kami ng sasakyan. Tapos pinapunta kami doon sa kulungan na as in wala na akong makikita. As in sarado siya. Tapos pagdating doon sa kulungan, 100 katao, ako lang Pilipino that time. Dahil wala nang nagawa si John, agad niyang naisip ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Tulala ako that time. Like, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko that time. Pero ang pinagdadasal ko lang talaga is hindi makaabot sa parents ko yung nangyayari. Kasi yung pagpunta ko nga lang dito, nahihirapan na sila. How much mo nalaman nilang nakulong ako. So, hindi ko siya ma-take na parang yun palang iniisip ko. Parang nadudurog na yung puso ko eh. Matapos ang isang linggo, nakalaya si John. 14 na araw ang ibinigay sa kanya ng mga pulis upang ayusin ang problema sa kanyang visa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nabayaran ni John ang nasa 9,000 dirhams na overstay fine o halos 150,000 pesos. Hindi ko alam kung anong ginawa ng best friend ko kasi maya't maya may pumapasok na pera. Yun pala, nagsolicit siya sa lahat ng mga barkada namin from Dubai, yung mga friends namin sa Dubai, sa Sharjah. Oh my God, pinagtutulong-tulungan ako pero blessed pa rin ako sa mga kaibigan ko kasi isipin mo yun, hindi ko sila kadugo pero andun sila. Nabuo ko yung 9,000, itinakbo ko agad sa manager ko, 12 midnight yun. Tapos yun, kinabukasan, prinasis nila, so okay na. Noong 2025, umabot sa 32,000 katao ang mga nakulong matapos isagawa ang crackdown sa UAE. 70% nito o di bababa sa 23,000 ang na-deport, kasama na ang ilang mga OFW. Seryoso ang gobyerno ng UAE sa mga ganitong usapin, kaya naman pinag-iingat ang lahat ng mga OFWs at maging ang iba pang mga expats na mapanatiling legal ang paninirahan sa bansang ito. Lalo pa at dito nakasalalay ang unti-unti nating pag-abot sa ating mga pangarap sa buhay. Gaya ni John, bagamat nakamit na ang kanyang kalayaan, hindi pa rin naman siya malaya sa pagiging OFW. Sa kaparehong sitwasyon, ano kayang pipiliin ng mga OFW? Ang manatili sa ibang bansa o umuwi na lamang sa Pilipinas? Ngunit ano nga ba ang naghihintay na oportunidad sa Pilipinas kung ang marami naman ay mga nagnanais mangibang bansa upang sa kahit na sa simpleng pamamaraan, makalaya ang bawat isa mula sa gapos ng kahirapan. Ilan lamang yan sa mga kwentong dapat ninyong malaman. Ako si Haji Rieta at ito ang aking assignment.